Welcome back to my channel mga paps, Battery PH. Ngayong araw magkakabit tayo ng battery sa Honda Brio. Ang battery size na ikakabit natin NS40 na Motolite Gold. Bali ito yung stock battery ng Honda Brio, hindi pa po kasi nagpapalit ng battery yung may-ari na to. Kumbaga nung nilabas sa kasa, ito pa yung kasamang battery. Ngayon, i-check muna natin kung talagang sira na. Sabi kasi ng maaari, baka daw pwedeng ipa-check muna yung battery bago nila palitan. Nasa ibang bansa kasi mga paps yung may-ari nito, tinawag lang dito sa kamag-anak nila. Ito pong ginagamit kong pang-test ng battery, digital battery analyzer po ang tawag dito. Lancol ang brand. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para kapag gusto mong mag-order, click nyo lang po yon. Salamat. So ito mga paps, nakalagay sa kanya 9% na lang po yung health ng battery. Pero kung mapapansin nyo, 12.15 pa yung karga pero may na po replace na po talaga yung battery. So papalitan na po natin ng bagong battery yan. Ayan mga paps, pinakikita ko lang din kila sir na ayan, po replace na po yung battery. Tapos pinicture nung anak niya para isesend po dun sa tatay para makapakita po nila. So ngayon guys, ikakabit na natin yung bagong battery. Ang pinili nilang battery, Motolite Gold na NS40. Siya nga pala mga paps, yung stock battery nila na to, umabot na daw po sa kanila ng 3 years. Pero madalang lang din daw kasing magamit yung sasakyan na to. Kagaya niya, nasa ibang bansa po kasi yung may-ari. So, sulit na rin po yung stock battery na to. Sa iba po kasi kapag kagaling kasa, yung maabot lang po ng 1 taon at kalahati, nasisira na po yung baterya. So eto, papalitan na natin ng bagong battery. Yung Motolite Gold mga paps, maganda rin yun para dito. Kasi subok na po na matibay. Para sa akin mga paps, kapag sinabing Motolite, mag Motolite Gold na po kayo para mas matibay. Yung iba kasi bumibili sila enduro na Motolite. Pwede na rin yun, kaya lang mas maganda talaga kung magmo-Motolite lang din tayo. Motolite Gold na po. Meron pang isa yung mas maganda, yung Motolite Excel naman, mas mahal siya ng konti. Ang warranty niya 2 years. Itong Motolite Gold nga po pala, 21 months. Tapos yung Motolite Enduro, 15 months naman ang warranty. Kaya ang recommended ko kapag Motolite ang bibilhin nyo, Motolite Gold na. Kung meron pa po kayong budget, mag Motolite Excel, mas maganda po yon. So nasa sa inyo pa rin po yun kung ano ipipiliin nyo. Based naman po sa experience ko sa pagtitinda ng battery, yung iba kapag hindi naman masyadong nagagamit yung sasakyan, naghahanap sila ng mga budget meal na battery. Kasi sayang naman daw kapag yung branded pa yung ikakabit nila na battery. Magkakaiba po talaga yung pananaw ng mga driver sa mga battery. Kaya ako po dito, ito yung mga battery brand na tinitinda ko. Para mas marami po silang mapagpilian. Ngayon mga paps, napakadami na pong lumalabas na mga battery na brand. Tapos bawat brand niyan meron pa po yung mga variant. Parang sa mga sasakyan mga paps. Kagaya halimbawa sa Motolite, 'di ba meron tayong Motolite Excel, Motolite Gold, Motolite Enduro. Sa Amaron meron naman Amaron Flow, Amaron Pro, Amaron Go. Meron pa nga mga paps tinatawag Platinum, Super Premium. 'Di ba nakakalito na, napakadami na po kasing naglalabasan na battery. Siyempre yung nagtitinda sasabihin niyan lahat maganda. Sino ba namang nagtitinda sasabihin pangit tinitinda nila, 'di ba? Sa klase naman ng mga customer ko, based sa experience ko, yung iba binibili talaga yung mas mahal na battery. Iniisip kasi nila kapag mas mahal, mas maganda yung battery. Kung may pera naman po kayo, doon na po talaga tayo sa branded, mas subok na po kasi natin yon. Siyempre meron naman ding customer na hindi afford yung mahal na battery dahil nga mahal na bilihin, kulang sa budget. Kaya po naghahanap sila ng mas mura na battery pero yung tatagal naman. Meron kasing mura nga pero mapapamura po tayo dahil kabilis namang nasira. So eto mga paps, disclaimer lang po. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano makahanap ng battery na maganda. Siyempre hindi naman lahat ng brand ng battery tinitinda ko. So hindi ko pa po na-experience yung mga ibang battery kung maganda ba o pangit. Tsaka yung presyo niya hindi ko rin alam kung mahal o mura. Sa battery kasi mga paps, mas maganda kapag yung battery mas mabigat. Tapos kung meron silang battery analyzer, kagaya nung ginagamit ko kanina, pwede nyo pong ipacheck yung CCA kung ilan yung actual CCA na lalabas dun sa tester. Kapag mas mataas po ang CCA, mas maganda. Ang ibig pong sabihin ng CCA, ito po yung cold cranking amps.
Kapag kasi mas mataas yung cold cranking amps, mas malakas yung starting power ng sasakyan. Sinasabi ng iba sa ibang bansa lang daw kailangan yung CCA kasi dito daw sa Pilipinas mainit. Kailangan din yon mga paps, lalo na kapag matagal hindi nagamit yung sasakyan. Pansinin nyo, kuwari 2 linggo hindi nagamit yung sasakyan. Pag in-start nyo medyo delay. Pero kapag mataas yung cold cranking amps, malakas po yung starting power nyan. Kaya kung sakaling mataas yung CCA ng battery, tapos napansin nyo mabigat yung baterya, tapos medyo mura pa siya, yan mga paps, pwede nyo talagang pagpilian yan, tatagal po yun. So ito na mga paps, naikabit ko na yung battery. Ang ganda ng Honda Brio na to, kaganda ng kulay oh. Kakinis niya. Tsaka kahit hindi nagagamit, naaalagaan pa rin dito sa bahay nila. Siguro ginagamit din to ng anak niya. So ayan, check natin yung charging system, yung alternator ba, kung nagkakarga mga paps. Ayan na po munang naka-under pa. Ayan, okay naman po yun. Nasa 14 volts po yun. Yung charging na titiran nyo po habang ma-under siya. Kailangan kasi nasa 14. Nasa? 14 volts po. Pagka nakapatay po yan, ang standby niya 12.6 volts. Pag umaandar, kailangan tumaas. Okay na po yun, no? Okay na. Resibuhan ko lang po. Itong Motolite Gold mga paps, ang presyo sa akin nito 5,200, pero dumiscount pa sa akin si sir, kaya ginawa ko na lang 5,000. Tapos hindi na nila muna sinuwap yung lumang battery, gagamitin daw po yata nung anak. Pero pwede nyo sanang i-trade in yung lumang battery. Ang presyo niya 200 hanggang 300 pesos. So ito mga paps, nire-resibuhan ko lang. Tapos yung warranty niya 21 months. Itabi nyo lang po yung resibo kasi kapag nasira po yung battery nang wala pang 21 months, pwede nyo pong ipawarranty kung saan nyo nabili yung battery. Para dun sa mga nagtatanong kung saan located yung shop ko, dito po ako sa Cabiao, Nueva Ecija, kay Enteng Battery. Pwede po kayong magpa-deliver, basta malapit lang po, pupuntaan ko po kayo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan. Gumagawa ako ng mga video content tungkol sa battery ng mga sasakyan. Okay mga paps, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo, drive safe, bye bye.